So, husgahan natin. This is so delicious. This is so delicious. Hello again guys, welcome again sa aming YouTube channel, Elmer Desiree TV. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa aming maliit na YouTube channel na Elmer Desiree TV. So, kakarating lang po natin sa 3,000 subscriber natin kahapon. So, counting po pa hanggang sa ngayon na nag-people po tayo. At yun po ay dahil sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming maliit na mga YouTubers. So, maraming salamat po. Ngayon, magpapakita na naman tayo ng isang recipe na tayong mga Pilipino kilalang kilala. Ito ang uri ng isang recipe na kaldereta. So, sa pagkakataong ito, ang gagamitin natin na yung matagal na namin pinapangarap na pagluto dito sa Inglaterra ng recipe ito. Ngunit ang ating gagamitin ay ang kambing. So, dito sa aming area, napakahirap makahanap nito ang karne ng kambing. Dahil usually dito ay yung mga sheep o tupa ang kinakatay at available sa mga market. So, ito napaka-rare. So, ngayon, nagkaroon tayo ng pagkakataon at gagawa tayo ng isang masarap na kalderetang kambing. So, narito ang ating mga ingredients. Lang din ang ating gagamitin mga ingredients sa ating masarap na kalderetang kambing. Of course, ang ating mantika para sa ating panggisa, ang ating sibuyas at bawang, at ang ating gulay na hindi mamatay-matay sa ating kaldereta ang patatas, carrots, at bell pepper. So, ang ating pang-marinate dito sa ating kaldereta ay ang soy sauce, tomato sauce, at ang ating ground na black pepper. So, ito ang ating mga pampalasa. Masarap sa kalderetang kambing ang meron siyang sipa. So, ang chili flakes, condensed milk, pampasarap din natin ang ating cheese, cheddar cheese yan, ang tomato paste, garbanzos, at ang ating reno, peanut butter, at Worcestershire sauce. So, ito, simulan natin ang paghahanda ng ating mga pang-marinate sa ating kalderetang kambing. So, unahin natin ang ating bawang. So, gagamit tayo ng mga 4 na cloves sa ating kaldereta. So, eto siya. Kumuha lang tayo ng 4 na cloves at atin siyang talupan at atin siyang gagayatin. So, ito, gagamit lang tayo ng medium size ng ating sibuyas. Kasi 1 kilo lang naman ang ating lulutuing kambing. Gagamit tayo ng red at yellow bell pepper. So, dahil 1 kilo lang ang ating lulutuin, tigkalahati lang ating gagamitin dito. Pagyatin lang natin siya. Natin ang ating carrots. Gagamit lang tayo ng 2 medium size ng carrots. Nigasan ko nito kanina bago tayo magsimula. So, kahit anong gayat nyo, pero mas prefer ko ang ganitong paggagayat sa ating carrots. So, depende na lang sa inyo kung anong gusto nyo. Yung nga palang kambing natin, binili namin yun ng chunks na ang gayat niya. So, ganun na sa dyan pagkakagayat niya. So, satisfy na ako sa kanya pagkakagayat, hindi ko na siya papalitin pa. Ang ating patatas, 2 lang din ang gagamitin natin na medium size. Din lang natin ng ganun sa ating carrots ng ating patatas. Ito, kahit nahugasan na natin itong balat nito, kailangan pa rin natin siyang hugasan at ibabad sa tubig para hindi siya mangitim. Okay, bababad lang natin ito sa tubig, hugasan. So, last but not the least, ang ating paminta. So, turugin lang natin siya at sisimulan natin ang pagbababad sa ating kambing. Ito lagi kong ginagawa, gumagamit ako ng dinurog kong paminta, hindi yung ready na ground black pepper, para talagang puro ng ating paminta. Simulan lang natin sa pagpapainit ng ating kawali. Lagay lang tayo ng ating mantika
At hintay natin siyang uminit. So kapag nag-light ng ating mantika, saka natin siya ilalagay ang ating mga gulay. So unahin natin yung ating patatas, susunod ang ating carrots at ang ating bell pepper. So ngayon, i-marinate natin ang ating kambing sa soy sauce, ketchup or tomato sauce at sa ating paminta, bawang at sibuyas. So unahin natin itong ating ketchup, ang ating soy sauce. So, yung dinurog nating paminta at kalahati ng ating bawang at sibuyas. Tapos saluin lang natin siya para manot sa kanya ang ating marination sa ating karne. So, marinate lang natin siya. So, habang minamarinate natin siya, set aside lang ito at magluluto na tayo ng ating gulay. So, mainit na ating mantika. Unahin natin ang ating patatas. Sana natin ang ating carrots. Maya-maya natin ilalagay ang bell pepper. Pan lang muna natin siya para mabilis siyang maluto. Tingnan natin siya kung ano ba nangyayari dito. Ito, ang bango ng ating gulay. Ganda din ang kulay ng ating mantika. So magbibigay sa atin ng magandang kulay sa ating kaldereta. Ilagay na natin ngayon ang ating bell pepper. Muli natin siyang tatakpan. Maya-maya lang ay hahanguin na natin siya at magigisa na tayo ng ating sibuyas at bawang para sa kaldereta. Check lang uli natin siya. Kaya ito siya. Ang kulay ng ating mantika. This time, pwede natin patayin ng ating apoy at salin natin siya. Magsisimula na tayo mag-gisa ng ating sibuyas at bawang. So same pan din ito, same na mantika. Ganda ng kulay ng mantika natin ha. Ang mga tutong na yan ng ating gulay, maganda yan na magbibigay ng kakaibang lasa sa ating kaldereta. Ngayon, sasama na natin dito sa ating ginigisang sibuyas at bawang ating tomato paste para ma-enhance ng flavor niya. Haluan lang natin siya. Kung kailangan nandito ito, napakasarap ng amoy niya. So yun ang hinahanap kong taste ng ating pagigisa, kaya inilagay ko na agad ang ating tomato paste. So ilalagay na natin ang ating minarinate na karne. Ito siya. So sasangkot siya lang siya natin. Mamaya natin siya lalagyan ng sabaw. Hayaan muna natin lumabas ang umami juice ng ating kambing. Ayan siya. So pagkakataon nito, hihinaan ko lang muna ang ating apoy kasi medyo malakas siya. Nasusunog agad ang ating kawali at masama ang epekto nun sa ating karne. So hihinaan ko siya para lumabas, mapalabas niya ng maayos yung juice ng ating meat. Tatakpan na natin. Natin siya. Ito, lumalabas na ang juice niya. So pwede na natin siyang lagyan ng tubig. Initially, ito ay 1 cup ang ilalagay natin. So kung maigas siya, matigas pa rin ang ating karne, feel free to add some more water. Kasi hindi ko alam kung ganong edad ditong ating kambing. So depende doon ang tubig nating ilalahok para lang mapalambot natin itong ating kambing. Kung papansin nyo, ang ginamit kong pinaglagyan ng tubig na inilagay natin dito sa ating kambing ay yung same na palanggana na nilagyan ko ng marination ng ating kambing. So nandun yung lasa niya pa rin para hindi ma-aksay yung ating
some other marination na nadikit doon sa planggana. So tatakpan lang uli natin siya, papalambutin natin. Maya natin siya titimplahan kapag medyo malambot na siya. So ito, after 15 minutes, tingnan natin siya, natayantang ang pagluluto niya. So tama lang yung tubig natin ilagay kanina, so hindi na tayo magdadagdag. Tingnan lang natin ang ating karne kung lumalambot na ba. Matigas pa rin. So timplahan na para kumapit na sa ating karne ang ating mga pampalasa habang pinalalambot natin siya. So unahin natin ang ating Worcestershire sauce. Ang ating peanut butter. Mga Tagalog, hindi mawawala itong peanut butter para sa ating kaldereta. Ewan ko lang sa iba kung naglalagay sila ng peanut butter, pero sa amin, nakagisnan ko na ito, especially sa aking lolo't lola na magluluto rin ng mga handaan at sa restaurant nila dati noon. So, lagi sila naglalagay nito ang ating peanut butter. Sunod natin ang reno natin. Mga 1 tablespoon lang itong ating karne. Condensed milk natin, sunod na rin natin. At yung ating cheese. So, haluin lang natin siya. At muli natin siyang tatakpan. So, ayun na, lumapit ng ating sabaw. So, didikit siya sa ating karne, magbibigay ng sarap at tinamnam. Ito, after 10 minutes ulit natin. So, bali, 40 minutes na siya natin pinapalambot sa tayantang. Ito na siya. Nagmamantikado na rin ang ating kaldereta. So, haluin lang natin. So, I presume na lumambot na ang ating karne. Yan o, himihiwalay na yung buto niya sa laman. Medyo may laban pang konti, pero sadya naman ganito ang karne natin. So, lalahok na natin yung ating iba pang ingredients. Ang ating chickpeas at green peas. Ito siya. Yung ating gulay. So, haluin lang natin. Ito ang ating chili flakes para may sipa ang ating kalderetang kambing. So usually ito, pinampupulutan to sa amin kapag niluluto. So hindi po tayo nagiinom, for your information. Kaya ito ay atin lang pampapak. So hintay lang tayo ng mga 5 minutes. At ready na itong ating kalderetang kambing. So ito finally ang ating masarap na kalderetang kambing. Oh, mantikadong ating kaldereta. Oh. Lukok natin siya. Kaya yan ang tayantang ang pagkakaluto niya. Kaya nagmantikado siya. So yan ang sekreto natin sa pagpapamantikado ng ating niluluto mga dish. Dapat tayantang siya para mailabas niya yung kanyang umami juice na nagpapamantikado sa ating dish. Tulad itong ating kaldereta. Okay, papatayin natin siya at ating husgahan na. This is so delicious. This is so delicious. This is so delicious. This is
so delicious. So, ito na ang ating masarap na kalderetang kambing. Mantikadong-mantikado siya. So, husgahan natin. Ito, ang sauce natin, sauce pa lang. Katalo na. This is so delicious. Humihiwalay na sa buto ang ating Delicious. kambing. So, malambot na malambot siya. This is so delicious. This is so Look at that color. This is so delicious. This is so delicious. This is so delicious. This is so delicious. Hi guys, eto, isa na namang masarap na dish ang ating pinakita sa araw na ito. So thank you sa pag-suporta nyo sa amin. Eto ang ating masarap na kalderetang kambing. So para sa mas maraming video ng aming DIY at cooking, patuloy nyo po kami subaybayan sa aming YouTube channel, Elmer Desiree TV. Thank you very much and God bless. Bye-bye!